hindi ka nakasama sa mga Philistines na yan, ikaw ay anak ng Diyos, you better get involved. Thank you, brother. Ha? Thank you, brother. You better get involved. Saan ka pupunta kapag na-save ka na? Amen? You get baptized, and then you belong to the Berean Baptist Church, and then you get involved with the ministry. Napakahalat. Meron siyang nakita dito. Third, vision. Meron yung vision. Here sa verse 46. Sabi sa verse 46, nung kaharap niya na si Goliath, ha? Sa verse 45, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. SSS talaga, no? 666 talaga to, no? SSS. Sword, spear, and shield. But I come to thee, in the name of the Lord. Amen. Ang tahan, iba ang godliness yan. I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. That is the cause. That is the reason. Yan po ang dahilan kung bakit gusto niyang labanan si... hindi talaga siya after sa prize. Hindi siya after doon sa popularity. Hindi siya after sa kanyang personal agenda. Ano ang nakita ni David? Ano ang nakita niya dito? Ayaw niya na itong uncircumcised na Philistine na ito ay, yurakan ang pangalan ng Panginoon. This is not David's battle. David said, this is the Lord's battle. Amen? And so sabi niya, is there not a cause? The cause here is that gusto kong patunayan sa tao ito na mayroong Diyos sa isa. Hindi siya. Hindi siya. Yan ang vision niya. Ang vision niya, ma-magnify ang Diyos. Ang vision niya, masamba ang Diyos. Mapuri ang Diyos. At hindi siya ang makita. Na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo, kundi ang Panginoon ang namamagnify kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Do you have a vision like this? Or is your vision in life is full of self? Ang nakikita mo, ang mga dreams mo, ikaw, meron na nito, napalakpak mo. Tinitingala. Sa puno ka na lang. Titingala yung gano'n. Yung ba ang mga plano? Yung ba ang mga ano mo? Hindi naman masama yung may mga pangarap tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating buhay. Pero ang mahirap ito kapag nawala ang Panginoon sa mga plano natin. Tatrabaho ka, trabaho, hindi mo na-realize, mamamatay ka, saan ka pupunta? Nadadala mo yan? Nadadala mo? Pag hindi ka pa naligtas, impyerno mo ito. Kung saved ka na, alam mo, pupunta ka na lang. Kaya madadala mo sa langit. Madadala natin sa langit ang lahat na ang karangalan ibinigay natin sa Panginoon. Yeah? You must have a vision around you that people are dying without Christ. You must have a vision. Without vision, the people perish. Israel is perishing before Goliath, and they were all afraid, hiding. They were perishing, but there is one man who has a vision. Not a vision of himself, but a vision that this will be the Lord's battle. So that, nung natalo niya, nanonood siya, sa pool! Nakapagsak! Uy, sinaksak! Pagtag ka! Mga kapatid, sugod! Ganun lang nangyari. Because there is someone who has a vision. Kung walang vision si David, lahat sila patay na. Pero sabi ni David,
ikaw, pati ang mga Philistines, ang mga kayo, ibibigay kayo sa amin ng Panginoon. Amen. Grabe. Kung pasensya na po, kanagul kasi may natutulog na po eh. Ganyan po ako, pag nagbibilis-misig ako, may nakakatulog na. Brother Jerman, pipikit-pikit ka na ha, nakakikita ko na ha. Diba? You need to have a vision of the lost soul. We need to have we need to have a vision of the living Savior. This is the Lord's battle. And we need to see a vision of lively service. You need to see yourself in the arena of service. Huwag yung nakatabi lang dyan. Huwag yung nanunood lang. Diba? Pero nung meron na una, lahat na sila sumugod na. Lumakas ang kanilang kalooban. Why? Because David is a giver of life. Nakapagbibigay ng buhay, nakapagbibigay ng lakas. Kaya sugod sila. But you need to have a vision of lively service, but you need to have also a vision of what? Of lonely souls. Marami po kayong mga kaibigan. Wala dito ngayon. May mga katabi kayo dyan, malungkot sila. They need a friend. They need a friend. Berean Baptist Church is a friend to all the Philippines. If you're looking for a friend, you come to Berean Baptist Church, and you will find a friend. Because away from your loved ones, I know you are lonely. Dun dun, lonely table, just in a crowded room. Pero dito ka na lang. Crowded to, pero may kaibigan ka rito. Pinag-uusapan salita ng Diyos. Amen? Amen. And then huli. Ito ba? Dalawa pa pala. Giver. Enthusiasm. Enthusiasm siya eh. Masaya siya eh. Malakas siya, masigla siya eh. Sabi ni Kinso, lalabanan mo si Goliath. You're but a youth. Ikaw ay bata pa. Bata ka pa lang ah. Sabi niya, King Saul, alam mo, may experience ako sa Panginoon. Yung mga maliliit na sheep, may kumuha na lion, may lalapan na lion, ilalaban ko yung lion. Kinuha ko nga yung, yung bunganga dahil yung puno ng sheep na ilalagaan ko eh. Merong bear. Kinuha niya yung sheep. Kilabanan ko yung bear. King Saul, basahin niyo sa verse. Sabi niya, King Saul, listen, sabi niya dito, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. Enthusiastic siya. Meron nga akong laban sa leon. Meron nga akong laban sa ano. Pero hindi ka pa heavyweight. Bigweight ka pa lang. Featherweight ka pa lang. Lalabanan ko yan. Kasi heavyweight ang gusto. Super heavyweight. Pero akong gagamitin niya. With God, nothing is impossible. You have to be enthusiastic about the Word of God. The word enthusiasm means theo and theousa, enthusiasm, to be infused with the power of God. That's the word enthusiasm means. And then last, responsibility. Kailan nagsimula ang responsibility ni David? Tingnan niyo si David nung siya ay inutusan ng tatay. Verse 20. David rose up early in the morning. Very responsible, no? Maagang gumising. And left the sheep with the keeper. Hindi niya iniwan. Sabi ng panganay na kapatid niya, iniwan mo na naman yung sheep mo na nagbabantay. Hindi na niya pinansin.
Hindi nyo naman nakikita na talagang ginagawa ko naman yung ganap. Pati nga mga inuutos nyo sa akin, ginagawa ko. Kasi bunso siya eh. Alam niyo ba si David? Nung naghahanap ng bagong king at i-anoint ni Samuel, tinawag ni Jesse ang panganay hanggang pangpito. Si David hindi tinawag. Nung nakita ni Samuel yung panganay, si Eliab, ito na, pinili ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Yung pangalawa, hindi yan. Yung pangatlo, hindi yan. Si David, nag-aalaga ng mga lilita sheep. Nung dumaan yung pito, sabi ng Panginoon, wala dyan. Nagtanong si Samuel, meron ka pa ba anak? Samuel, meron ka. So, lagi niyo, si David. Yung most unlikely, yun ang naging king. Alam mo, pinipili ng Diyos? Not the mighty, not many mighty, not many noble, not many, yung mga wise, but God has chosen the things, the weak things that are nothing. Ano ba tayo? We are a nobody who has God. We are ordinary people, but God wants us to do extraordinary work for Him. That's what David. Responsible lang siya. Faithful lang siya. And he went, as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to fight and shouted for the battle. Tingnan niyo sa Joshua 11:15. And I think this is what is in the heart of Pastor John. Dahil dapat ninyong gawin sa inyong mga commitment sa Panginoon. Joshua 11:15. Ang sabi dito, talking about Moses and Joshua, as the Lord commanded Moses his servant, in verse 15, so did Moses command Joshua, and so did Joshua. And look at this statement. Joshua left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Yan. Ibig sabihin, tinapos talaga lahat ni Joshua kung ano yung pinutos sa kanya ni Moses. Sino nag-utos kay Moses? Ang Diyos. Mga kapatid, itong pinapagawa ng inyong pastor, kami ng mga nag-i-speak dito, yung pinagagawa po namin ng commitment ay hindi po galing po sa amin. Delegated lang po ito sa amin. Ipinapagawa ito sa inyo ng Panginoon. So, paano ang Diyos, kinuman si Moses, kinuman din ni Moses, si Joshua. Ang mga pastor po ay nagpapahayag lang ng mga instruction ng Panginoon. To encourage you and to challenge you na tayo maging responsable, maging tapat sa gawa. There is a verse that talks about our responsibility. Hulaan nyo na lang po kung kaninong paayan. Pero kuha ko po yan. Gusto nyo makita yung talagang magandang kuha niya. Lumapit po kayo sa akin, nasa atin ang mga files. Romans 10:13 to 15. Tingnan niyo po. At dito natin isasara ito. Itong ating pag-aaral. Romans 10:13. Ano sabi diyan? Sabi po dito sa verse number 13. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tingnan niyo po. Kapag ang isang tao pala, na-realize niya na makasalanan siya, at papunta siya ng impyerno, tanggap niya yon, at naintindihan niya na ang gospel, si Jesus Christ, na matay, inilibing, na buhay muli, at siya pala ay maglalagay ng kanyang faith. Because faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kapag nilagay pala niya ang kanyang faith, tumawag siya sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Amen. Shall be saved. Yung saved dyan, ikaw ay pupunta sa heaven, hindi ka na pupunta sa impyerno. Ano ibig sabihin niya, kaibigan? Are you saved? You have your opportunity today
You can call upon the name of the Lord. Pero sabi sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano tatawag ang tao kay Kristo para sa kanyang kaligtasan kung hindi siya sumasampalataya? So, dapat sumampalataya ka. Hindi yung tawag ka lang ng tawag. Maraming tawag ng tawag sa Diyos. Pero walang pananampalataya. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible o di kaya hindi mo pa narinig ang salita ng Diyos. Makakarinig ka lang ng salita ng Diyos kapag makikinig ka sa mga manungaling. Sabi dito, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? So, ganito. Paano sila tatawag kung hindi sila sumampalataya? Paano sila sasampalataya kung hindi nila narinig? And sabi sa verse 14, how shall they hear without a preacher? Paano nila maririnig kung walang preacher? So, nakita niyo yung sunod-sunod na kahalagahan? Gusto ng Panginoon masave ang tao. Gusto ng Panginoon tumawag ang tao kay Kristo para siya ay masave. Pero paano siya makakatawag kung hindi siya sumasampalataya? Paano siya makakasampalataya kung wala siyang maririnig? Paano siya makakapakinig kung walang preacher o missionary? O walang pastor? O walang Kristiyano na maghahayag? Nandito po tayong lahat. Amen? In verse 15, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Now you yourself can preach to your friends. But how about those people around the world? You need to send missionaries. And the way you can send missionaries is you partner with other missionaries through your faith promise giving. That's how. That word send is not just sending with yung gospel. Nandyan yung sending with substance. It is the Holy Spirit who sends and calls a missionary, but it is the people's responsibility, God's people's responsibility, to send substantial support to the world of God around the world. Amen? Now you may be going back to your work, maglalakad ka sa work mo, but if you are going to your work tomorrow, your feet is doing something because your feet is also a partner doon sa mga paa ng mga missionaries na nag-preach sa ibang iba. Yung paa na yan, bantayan nyo kung saan pusunta yan. Sana yung paa na yan, pumupunta pa ng share na gospel. Amen? Alam ko, ngayon, panahon na ito, pagandahan ng paa. Palinisan ang kuko. Pero ang pinakamagandang paa sa harapan ng Diyos ay yung paa na kahit na patay na ako, kahit na medyo namamaho, pero galing sa accommodation, nag-preach na nasa. Hindi nyo lang, pagkatapos sila mag-preach, umuwi yan, ang bago na ng paa, inaamoy nila. Kaya sabi ng Bible, how beautiful are the people that preach the gospel. Yung paa na yan, may pupuntahan niya. Sana maging responsable ating mga lakad. You walk with God. Walk with God. Because kung saan pupunta si Kristo, kung saan pupunta ang Diyos, doon kanya iniimbitahan na pupunta. Makakasama mo siya, matututo ka na maging leader. Katulad ni Amen? What are the five? Yung lima? Ano yun? Godliness, involvement, vision, enthusiasm, responsibility.
Faith, promise, mission, suffering, commitment is seeing the cause and meeting it, making a promise, and keeping it. David, his life is a faith promise. I saw a cause. Is there not a cause? The cause is this Philistine is defying the name of my God. This is not my battle. This is the Lord's. And I promise that this Philistine and all the Philistines will be delivered sa kamay. Faith, promise, mission, sovereign is seeing the cause, meeting it, making a promise, and keeping it. Everybody, heads bowed, eyes closed. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Napakaganda dahil dito po ay nagkatipon-tipon po ang iyong mga anak, ang iyong mga servants, ang aming mga kababayan, kasama namin mga Africans at anumang nationality na nandito. Kami po ay nasa presensya mo. This is something that is so beautiful that is happening in this place. And once again, Lord God, you have sanctified us. You have sanctified and separated us into this room this morning to do one important decision. With the realization of the ultimate cause, and that is glorifying, exalt the Lord Jesus Christ. This is your work, O God. This is not our work, but we are privileged to be part of your work. You have invited us to this work, and what a wonderful opportunity to be a co-laborer and co-partner of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, and you, Father, in your cause of reaching the world with the gospel of Jesus Christ. I just pray that, God, that you would continue to work in our hearts as we make this important commitment today. Please bless everyone. Please bless even those people that needs to get saved this morning. I pray that they will be dealt by Holy Spirit filled, soul with them. Bless us, O God, in this invitation. In Jesus' name we pray. Amen. Everybody stand. The piano will start to play soft music. If God spoke to your heart today, nangusap ang Panginoon sa iyo, we have a beautiful place, we have a beautiful altar here that is designated just for this occasion today. If God spoke to your heart, if God really spoke to your heart today, nangusap ang Panginoon sa iyo, I do believe that you can come into this place and maybe kneel down or maybe stand and lift up your heart of worship, thanksgiving, and commitment in prayer sa mga mensahe o pangungusap ng Panginoon sa iyo. And you can do it right now. If God spoke, you come to the altar. Come on. Nangusap ba ang Panginoon sa iyo? You come. Come on. Don't wait for others to come. May mga personal tayong meeting sa Panginoon that needs to be dealt today. Come. Especially you, Berean Baptist Church members, you come and fill this altar because your pastor is going to come in a short while and pray for the unity of our hearts, for the unity of our soul, for the unity of our minds together, that all our mind will be like the mind of the Lord Jesus Christ. God is the ultimate giver. We studied David as a giver, but I just pray that the grace of God would do something in our heart that would make us also a giver of God's grace to reach the world with the gospel. Let me ask everyone to please remain standing, bow your head, close your eyes. Pinatawagan po ang lahat ng mga member ng Berean Baptist Church who will respond to the message of the Word of God today. 5 things. If you want to live a godly life, if you want godliness in your life, if you want to be involved, if you have a vision, and that is to reach lost souls, if you ask God to give you the enthusiasm that you need sa gawain ng Panginoon, and if you want to be responsible sa gawain ng Panginoon, let me ask you to come to this stage, to come to the front today. Lumapit po kayo dito. Lahat ng mga members ng Berean Baptist Church, kahit na yung nasa accommodations, yung mga bina-Bible study natin, maybe you're not baptized yet, but God spoke to your heart today, would you come to the altar? Lumapit po kayo dito. Huwag muna kayong bumalik sa inyong mga upuan.
Nais ko lang pong balikan habang tayo ay nakatayo at nakapikit ng ating mga mata, tayo po ng ating mga ulo. Nais ko rin kausapin ng ating mga bisita. At nais kong balikan yung huling verse na binigay ng ating tagapagsalita dun sa Romans chapter 10. Ang sabi ng Panginoon doon, how shall they hear without a preacher? Well, merong nagsalita, merong kang narinig. Narinig mo na ikaw ay makasalanan. Narinig din natin na ang parusa ng ating kasalanan ay impyerno. At narinig din natin na mahal tayo ng Panginoon. Nang ating Panginoong Jesucristo ay pumarito, siya ay namatay sa cross, siya ay nilibing, siya ay nabuhay na muli on the third day according to the Scriptures. At ang dahilan ay upang tayo ay iligtas. Tayo ay makasalanan, tayo ay pupunta sa impyerno dahil yun ang parusa ng ating kasalanan. But the Lord Jesus Christ died on the cross for our sins to redeem us. Ang tanong ngayon sa iyo, kaibigan, is naniniwala ka ba na? Sumasampalataya ka ba hindi sa relihiyon mo, hindi sa mabubuti mong gawa, kundi sumasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na siya lamang ang pwedeng magligtas sa iyo. If you are here this morning at sumasampalataya ka, naniniwala ka na pupunta ka sa langit hindi dahil sa iyong relihiyon or sa aking relihiyon, pupunta ka sa langit hindi dahil sa mabubuti mong gawa, subalit pupunta ka sa langit dahil sa Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Tumawag ka. Kasi sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Meron ba ditong bisita ngayong umaga na nais tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas? Pakitaas lang po ng kamay. Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raise your hand. Let me see. 9, 10, 11, 12, 13. God bless you. 14, 15. Narinig niyo ito. It's very clear. Very clear. May narinig po tayo. You may put your hands down. Narinig mo na ikaw ay makasalanan, ang parusa ng kasalanan ay impyerno. Subalit minahal tayo ng Panginoon. Ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. So binigay niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nagdusa, siya ay namatay, siya ay nilibing, at siya ay nagbuhay na muli. At ang pangako ng Panginoon, kapag ikaw ay tumawag, tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, yun lang, wala nang iba. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka ng Panginoon ng kaligtasan that when you die, you will know you will go to heaven. Not because of your religion, but because of what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Maraming nagtaas ng kamay. Let me ask our speaker again. If you really want to accept Jesus Christ in your heart, let me ask our speaker to lead us in this sinner's prayer. At tayo po ay manalangin. Ito ay inyong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Kayo po nagtaas ng kamay. Kausapin niyo ang Panginoon ngayon. You call upon the name of the Lord. I will lead you sa confession that if you did not raise your hand, hindi mo tinaas ang iyong kamay, pero gusto mo rin na tanggapin ng Panginoon, sumunod ka mula sa puso. Narinig mo ang gospel, narinig mo ang mensahe na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Tumawag ka ngayon, sabihin mo ito sa iyong puso, labas mo sa iyong bibig, ang nilalaman ng puso mo ngayon ang pananampalataya. Ipahayag mo ito, sabihin mo ito sa iyong bibig. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako isang makasalanang tao at karapat-dapat na mamatay at maparusahan patungo sa impyerno dahil sa kasalanan. Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo at tanging dugo mo lamang ang makakapaghugas o kapagpapatawad ang lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako, linisin mo ng iyong dugo ang lahat ng aking kasalanan. Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya, ikaw ay nilibing at nabuhay muli. At ikaw ay nabuhay muli upang ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita. Pumasok ka sa aking puso sa araw na ito bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat, Panginoong Yesus, at iniligtas mo ako. Habang na kayo mong ulo nakapikit ang mata, ginawa mo yung panalangin na yan, ginawa mo yung desisyon na yan.
Kung merong mang tapat sa puso na tumawag sa pangalan ng Panginoon, gusto lang namin makita ang iyong kapahayagan, Pastor. Tinanggap ko po si Jesus sa puso ko ngayong araw nito. Pakitaas mo ang kanang kamay mo. Meron ba? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron ba? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 13. Purihin ng Panginoon. It's between you and the Lord. Hindi namin nakikita ang puso niyo. But if you really made a profession from the heart that you believe Jesus Christ, ang sabi ng Bible, ikaw ay naligtas. In the authority of the Word of God, if you put your faith in Christ, ikaw ay nasa. Salute. Loving Heavenly Father, we thank you for this great victory that you have given us today. We thank you, Lord, for the decisions that are here, that were made here at this altar today. Lord, I pray that you will bless every member who made a decision today. And Lord, we thank you and we rejoice for our visitors who invited the Lord Jesus Christ in their heart as their personal Lord and only Savior. Lord, we give you back all the glory and all the honor for everything that you have done in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. You may go back to your seats. And, okay. Now, we will go to our, sandali na lang po ito. We will just have one special number and then we will have a closing song and then we will have our lunch. Okay? Sister Marks, make sure you can stay here and take good pictures. Now, let me ask our deacons, okay, let us do our commitments now. Last year po, ang ating faith promise commitment was 2,630 every week. That means sa loob ng 1 year, dapat meron tayong 139,000 reals na naibigay for world missions. And as of last Friday, dapat meron tayong 134,100, but nag-exceed po tayo dun sa ating kinumit sa Panginoon. The Lord is really good. Amen? Okay, and this year, we will renew our commitment to the Lord. Let me ask our deacons to please come to the front. I will need the... Nasaan yung... Do we have extra na mga cards? Let's hurry up. Let me call all the deacons. At saka yung mga men na mga choir. Dito ang deacons sa harap. Dito ang mga deacons. Okay, hurry up, deacons. Dito muna tayo. Our 6 deacons. And then yung mga choir members dyan kayo, yung mga men, in case I will need your help. Dito po kayo. Yung mga deacons are here. These are our church deacons. Okay? Sino pong walang card? Wala pa ko yung card. Ito po para sa mga members, pati na rin yung mga binabible study natin sa APCO, Shania, Industrial, Wakra, pwede pa kayong mag-join nito. Okay? Now, what is Sister Cecil, our ballpen? Okay? Meron po tayong mga extra na mga ballpen dyan. Okay? This will be very quick. Mabilis lang po ito. First of all, okay, let me see your cards. Let me see your cards. Okay, pakitas lang po ng mga cards. Everybody raise your card. Let me see. Brother Gemma, be ready to sing. Let me see your cards, including our deacons. You are our church officers, okay? Let me see your cards. Okay, let me see your cards. Number 1, okay, let me see your cards. Brother Edgar, do you have your card? Okay, number 1, write your name on both cards. Okay, dito, magkabila. Meron diyang church copy at may personal copy. Huwag lang pong putulin muna yan. Okay? Don't cut that. Ako na putol yan, ilaminate, and then I will give that to you. Okay? By the way, may commitment ako, meron din ang aking wife. Tinawagan ko sa kaninang umaga. Sabi ko, honey, what about your commitment last year? May utang na ba sa missions na hindi ko nabayaran? Kasi bayaran ko na ngayon. Sabi niya, no. Before ako umuwi ng Pilipinas, binigay ko na lahat yung aking missions for the whole year. And I said, what about your missions this time? And she told me, kung magkano yung ibibigay niya sa missions this year. So my wife is in the Philippines, but she's a member of BBC. Hopefully she can come next month. Meron din siyang commitment dito. Okay, this is mine, and this is hers. So write your name, isulat dyan ang pangalan niyo. And how much do you plan to give? Isulat po dito, the amount that you plan to give. This is not your tithes and offerings. This is our faith promise giving. Explain na natin yun. Write the amount here. Kung magkano yung in-impress ng Panginoon sa puso mo, write the same amount, here and here. And then, i-encircle mo yung pagbibigay mo ba, is that weekly? Kung weekly, i-encircle mo yung week. Or 2 weeks, every 2 weeks, you encircle 2 weeks. Isa lang dyan, i-encircle natin. And whether it is monthly, bibigay mo, let's say, once a month. Ang nakalagay kasi sa Bible is, upon the first day of the week, so I want to do mine
every week, but you can do yours every 2 weeks, or if you want to do yours, okay, you can do it every month. Okay? And then Brother Jemar and others, kung nakalagay ito ng monthly, that means i-divide nyo sa 4. Okay? Kung yan naman ay weekly, that means i-divide nyo sa 2 para matotal natin mamaya. Okay. Have you written your name? If you wrote your name and the amount, and you encircled, whether it is weekly or 2 weeks or monthly, let me see your papers again. Okay? Let me see your papers. We will do this as a church. Brother Mike, do you have your card? Brother Mike doesn't have a card. Make sure you give him a card. Yeah. Okay? Now let me ask our deacons to please turn in your commitment. Muna yung ating mga deacons before you collect yung mga commitment cards ng ating mga okay? Lagay nila dyan. And then the Brother Jemar will sing first. And then one Brother Jemar, right? One Brother Jemar is singing after our deacons. I want the choir to come and put your commitments here. And then one by one, you come and drop your commitment here. Okay? Mas maganda yung kayo po ang pumupunta dito sa harap at ibigay nyo yung inyong commitment. Please do not cut it. Huwag nyo pong putulin ito. I will do the cutting, I will laminate it, and then I will give it to you. Okay? So, while we are doing this, and while we are signing our commitment cards, I will ask Brother Jemar to sing. And then after this, we will sing our closing song, and then we will be done. Okay? While he's singing, you can come and drop your commitment cards here. Okay? Before we do that, let's pray. Let's pray muna. Okay? Let's pray and ask the Lord to bless these commitments para sa ating Panginoon. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the great meetings that we had last Sunday night and Monday night. And Lord, thank you for the great message we heard today about David and about his attributes that we learned today. Godliness and involvement and vision and enthusiasm in doing your work and being responsible. Lord, I pray that every member of Berean Baptist Church will be a David. Lord, we have a cause, and our cause is keeping people out of hell. And I pray, dear Lord, that you will use this commitment to keep people out of hell, not only in Qatar, but also in the Philippines and in other countries where we are supporting missionaries. Bless the song that we will be listening to. Bless Brother Jemar as he sings. Make him a blessing to us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, when he starts singing, you can come and drop your commitment cards. Gates are trembling from saints' prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching.
invincible, till He has finished His purpose in me. And nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I'll look to His face. When I am tempted, I'll trust in His grace. Trust in His grace. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me. And nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined, I am determined, I am determined to live for the King. Live for the King. Thank you very much, Brother Gemma. That's what we need. We need to be determined to live for the King. Amen? Amen? Because we have an enemy who is trying to pull us and who is trying to hinder us from serving God. But that's what we need. We need to be determined in serving the King. Well, magkano kaya yung ating commitment? Do you have any guess? Siguro mamayang hapon we will have a church service. Doon na lang natin i-announce. Okay? I do not know how much. But kung yan ang commitment ng mga anak ng Panginoon, yan, I hope it will bring glory and honor to our Savior. Amen? Okay, so we all stand. Pastor Toquero, do you have any announcements to make? Okay, shall we all stand? And let me ask Brother Mar to please come and lead us our closing song. Where's Brother Mar? Okay, let's sing yung nasa sambok, yung nasa handout yun na lang. Let's sing Send the Light. Okay, do you know that song? Send the light, there's a call comes ringing, or the restless wave, send the light, send the light. We sang that a while ago, but let's sing it again. And then after this, meron po tayong lunch. Please don't go home yet. Brother Gemma will be giving directions mamaya tungkol sa ating lunch. And this afternoon, we will start the service at 1:15. It will be a short service, 1 hour and 15 minutes only. By 2:30, we will be done. Okay? Now, yung mga visitors, kung talagang kailangan nyo umuwi, that's fine. We will provide you the transportation. But if you can stay for the afternoon service, especially ang ating mga members, I really ask you to stay this afternoon because we have a service na very special. Okay, very special na service this afternoon. We will also announce yung commitment. How much is the commitment? Weekly commitment for world missions this year. Did we increase? Did we go down? I do not know. Okay? You will know this afternoon. And after the service, Bible students, wala tayong pasok ngayon. Amen? Oh, amen. Masaya kayo na. Just one week na semester break. Okay, so there will be no class for our Bible college students. And also in the evening time, Pastor Toquero is leaving. He will go to India. And let's pray for his safe trip also. Amen? Amen? And sa mga members, please do not spend time with each other mamaya. Bawal. Members, do not talk to each other. I want you to entertain our visitors, serve them, do something that will really make it more memorable yung kanilang stay dito. Sa lahat ng mga visitors, thank you so much for coming today. We hope to see you next Friday sa FCC at 9 o'clock in the morning sa ating worship service. Brother Bert. Send the light. Everybody sing. Sinners and all crowds ringing on the restless way. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light.
shine forevermore. Let us not grow weary in the work of God. Send the light, send the light. Let us gather givers for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Okay, before Brother Danny closes us in a word of prayer, I would like to express my gratitude for all our deacons. Thank you so much for your hard work. Thank you for our choir, Brother Jemar, our choir conductor, lahat ng mga workers dito sa church. Thank you so much yung in charge sa mga Bible studies natin. Thank you so much. And mga members, thank you for your sacrifice, yung mga nag-decorate, yung mga nagbigay, for the success of our World Mission Conference. The Lord knows who you are. I just want you to know from my heart, I'm so thankful for everything that you have done. Nangyari ang lahat ng ito because of the grace of God. Amen? And because you allowed God to use your life. Present labor, future rewards. Palakpakan natin yung mga members ng God. Let us, my friend, Pastor Gilbert Tuquero, to please come. We have a simple plaque of appreciation that we would like to present to him. Muntik lang muna. Okay? Maybe when you get my age, you will understand. Okay? We have a simple plaque of appreciation that we have to present to him. It says, this plaque of appreciation is presented to Pastor. He's actually a doctor. Did you know that? He's awarded the Doctor of Divinity by Providence Baptist Church. Okay. So, anong gagawin dito? Doctor? Siya doktor, ako nurse. Hindi nga ako nurse, patient. Okay, so this plaque of appreciation is presented to Pastor Stephen Gilbert Tuquero for his powerful and inspirational preaching of the Word of God during the Second World Mission Conference of Berean Baptist Church, Doha, Qatar, held on the 19th, 20th, and 24th of August 2012, given this 24th day of August 2012 in Swiss Bell Hotel, Doha, Qatar. Signed, yours truly, Berean Baptist Church. So, Pastor, we want you to know, on behalf of Berean Baptist Church, that we are thankful for your time. Thank you so much for coming and challenging us with the Word of God. Accept this as a token. Thank you very much, Berean Baptist Church, especially Pastor John, who is in. It's like, we're just like David and Jonathan. Puso namin ay enjoy together's presence. Meron kaming mga talagang mga pinagsamahan talaga na hindi mo may kakahiwalay ang puso namin. Berean Baptist Church, I'm so thankful in behalf of the Loma Baptist Church. Namimiss ko na rin sila. Nung wala nga ako, tumaas ang attendance namin. I think they really enjoyed not me preaching, pero I appreciate. It's just like home to me. This is really a place, especially kapag kasama. I'm coming here just because of you, our Filipino brothers here. That's why we're here. Hindi ako dito. And salamat po sa opportunity muli, and they've sacrificed so much and spoiled me once again for a couple of days. And I hope that we can, our church also would repay back the sacrifice. May the Lord bless you today. Well, we will see. We will see in December. Amen. We will be preaching for our vision service. He is coming for the wedding of Brother Jimmy and Sister Precious, I think. So he will be our speaker for the final Friday of the year. Are you in favor? If you want Pastor Tuquero to come back, say amen. A loud amen. If you do not want him back, say amen. Go home. No, that's a job. Well,